Veronica Nang at Norma Villanueva na kofradiya para sa kanilang kaarawan. Gayon din ang pasasalamat ng Regacho family, Panlaki family, Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Kaskasan and family, Giletio Pangco, Rigodon family. Natatanging kailingan para sa agarang pagaling nila Emelita and Amelito Sevilla, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Jasmine Sebeldia Lim, Marbet Doroen, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Ricablanca, Leia Rose, Eduardo Salido, Ramon and Elis Lim, Raquel Crame, Emmanuel Bueno, Jose Ferro, Emmaline Tamayo, Romeo Regacho Jr., Betty Ong, Feli and Cindy Chua, Diana Andia, Rochi Harder, Marlene Amelio Gabriel, Teddy Neil Baguio, Renato De Vera, Benjamin Sanchez, Carolina Amodesto Bilbaeno, Carlota Bernardino, Carolina Patulot, Emilia Flaviano, Lamberto Gutierrez, Joel Cabigting, Vito Agan, Gian and Arlene Villanueva, Solomon Paranas Sr., Eligio, Estelita, Ruth, Charles T., Mila, Benigno, Nathaniel Paulo, Aljon, Gerald James Raon, Raon family, Baliezer family, Erlinda Liwag, Lydia Indionco at Alejandro Herrera. Natatanging kailingan nila Ronald Salamat, Giletio Pangco, Lydia Kaskasan, Nazel G. Florentino at Cecil Rigodon. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Jubencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony Anlona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Luis Tros Sr., Mariano Filomeno Sr., Brigida Filomeno, Mariano Filomeno Jr., Azucena Filomeno, Corazon Sabiron, Emilio Sabiron, Natividad Sabiron, Leticia Lopez, Roel Diesta, Bert Diesta, Nancy Estacio, Virginia Marcelo, Luis Pedriño, Alfredo Lim, Monsignor Jamie Garcia PC, Bishop Cirilo Almario Jr., Jeronimo Peralta, Gary, Norma Indaya, Michelle Rabino, Reynaldo and Rogelio Ricaflente, Rosalie Ernesto Banting, Hinara Rodriguez, Jeronimo de los Santos, Raimundo and Paulina Agragosa, Joel Bantaran, Erwin Vismanos, Natividad Molina, Eliseo Bartolome, Eligio and Beatriz Estacio, Alejandro, Robinson, Angela, Emilio, Danilo, Cecilia, Lilia, Raquel, Corazon, Jose, Mariano, Agustina, Rose at Eterio, at ang mga kaluluwa ng dating naglilingkod sa ating simbahan. Tumayo ang lahat para sa Regina Shelley.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Reyna ng langit, magalak ka. Alleluia. Sapagkat ang minarapat mong dalhin sa iyong sinapupunan, Alleluia. Ay nabuhay na magmuli na gaya ng kanyang sinabi. Alleluia. Ipanalangin mo kami sa Diyos, Alleluia. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria. Alleluia. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, Alleluia. Manalangin tayo. O Diyos, sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristong Panginoon namin, ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng Jesucristong aming Panginoon, Amen. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umupo po muna ang lahat.
At ang mamumuna po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong butihing paring panauhin, Reverend Father Brian Siblos. Tumayo ang lahat. Lahat ng nilikha, pumalakpak ng may tuwa. Sa amang Diyos na may gawa, purihin siya sa salita. Aleluya sa lumikha. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid natin pinagdiriwang ngayon ang paggunita kay San Isidro ng Labrador. Isa po siyang magsasaka, no? Isang manggagawa. At sa kanyang buhay, pinapakita niya paano mamuhay sa pag-ibig ng Diyos. Paano magiging alagad ni Kristo. No? Kasi alam niyo sa buhay ni San Isidro, sabi na dahil gusto niya, lagi nakapiling ang Panginoon. Kaya siya nagsisimba every day. Ha? Gusto niya laging kasama ang Diyos. Kaya na parang pinagdudahan siya ng kanyang amo, no? Na wala na siyang ginagawa kasi lagi siyang late na pumasok. Ha? So, nag-imbestiga ang kanyang amo at napag-alaman na kanyang amo, pag nagdarasal o nagsisimba si San Isidro, ang anghel ang gumagawa sa bukid. Ha? Kaya kanyang kabuti ang Diyos. Kaya mga kapatid, tayo din ay inanyayahan ng Diyos na sana sa puso natin, naisin din natin na lagi siyang makasama. Ha? Hindi social media, no? Hindi cellphone. Ha? Sana si Kristo lagi ang gusto nating makasama at hindi yung makasama nating marites. Ha? No? Nanaisin natin na lagi nating hahanapin ang kanyang pag-ibig. Kaya nga mga kapatid, sa pasimula ng ating pagdiriwang, aminin at pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng awa sa Diyos. Tayong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa iyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang may-ari sa tanang kinapal, at ikaw ang tumatawag sa aming paglilingkod para pangasiwaan ang tanang umiiral sa San Sinukob. Ang maaasahang pagganap ni San Isidro sa kanyang pagsasaka ay amin nawang matularan sa lahat ng aming pagsisikap na magkaroon ng makakain ang lahat sa masaganang hapag ng buhay at maglingkod sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa mga pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan, sapagkat
Inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayoy mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon, itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa kanyang salita na nagpapahayag ng kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilaan niya sa lahat ng kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinahangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing, siya ay hindi na nila makikita uli at siya ay inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tayo pong lahat. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginagamit mo noong kami isang galang, magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari dooy naghahandog sa iyo, tugon. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian, awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula rooy maririnig ang malakas niyang sigaw. Tugon. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya ay hari ng Israel, maghahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa santuaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na tanay nagbibigay ng kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tugon. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tumayo ang lahat. Aleluya, aleluya. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit. Nanalangin at ang wika, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan.
pangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, kung paanong tayo'y iisa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan, upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako'y papunta na sa iyo, at sinasabi ko ito habang ako'y nasa sanlibutan, upang mapuspo sila ng aking kagalakan. Naibigay ko na sa kanila ang iyong salita, at kinapupuutan sila ng sanlibutan, sapagkat hindi na sila makasanlibutan, tulad kong hindi makasanlibutan. Hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kong hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila'y itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Bago po umakyat ang ating Panginoon sa langit, ito ang kanyang panalangin. Alam niya na kung si Kristo ay nais niya na ang lahat ay magkakaisa, ang demonyo gusto niya lahat magkawatak-watak. Kung ang Diyos nais niya na maging masaya tayo, ang demonyo ang nais niya na hindi tayo makaranas ng kaligayahan, kundi kaguluhan at kawalan ng kapayapaan. Ito ang nais ng demonyo. Kaya nga mga kapatid, malalaman ng mundo na tayo ay mga alagad ni Kristo sa dalawang tanda o sign na makikita sa buhay natin. Una, pagkakaroon ng pag-ibig. Ito yung tanda. Kaya nga, tingnan mo si San Isidro Labrador. Dahil sa kanyang patuloy and always na pakikiisa at pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya sabi ni Kristo, ang salita ay katotohanan. At ito is na puso ni San Isidro. Pag sinabi ng Panginoon, umibig ka, tumulong ka sa nangangailangan. Kaya si San Isidro, ibinibigay niya kung ano ang meron siya. At makikita mo sa buhay ni San Isidro Labrador, kahit na siya ay mahirap, hindi sila mayaman, kahit siya ay mahirap, kung anong meron sa kanya, ay ibinibigay niya para sa iba. Ganito ang taong nagmamahal. Hindi namimili. Pag namimili ka, hindi yan pagmamahal. Ano ibig sabihin yan? Pag ikaw ay namimili, kasi meron kang plano. Ang iyong pagmamahal ay merong kondisyon. Halimbawa, tutulungan mo lang yung mayayaman mong kapitbahay. Yung mahihirap, hindi naman yan makakabigay. Mga ganyan. Di ba? Si San Isidro Labrador, hindi, mahirap o anuman, tinutulungan niya, ibinibigay niya kanyang panahon. Alam niyo po, sa buhay ko, noon na hindi ko pakilala ang Diyos, ako ay isang taong makasanlibutan, lahat ay nakasentro para sa aking sarili. Pagmamahal ng aking pamilya para sa akin. Nag-aaral ako ng mabuti para bigyan nila ako ng atensyon ng aking pamilya. Lahat nakasentro sa akin. Kaya ako nagbabarkada para magiging masaya ako. Di ba? Ganun tayo. And nag-aral ako para mapansin na aking pamilya at mamahalin nila. Nung bumagsak ako, nawala na yung pagmamahal. Nabaling doon sa pinsan kong mas matalino sa akin sa English. Pero sa mathematics, wala. Talo siya. Sa English lang siya magaling. Pero nabagsak ako sa English. Nagka-line of 7 ako. Wala na. Nagbago yung pagtingin ng mga tsahin ko. So nabaling ako sa barkada. Akala ko yung magbibigay sa akin ng ligaya. Yung barkada pala nagdadala sa akin sa maraming katarantaduhan.
Dahil mapusok, no, ako ay na teenager pa, no, nagdidiscovery sa buhay at ang mga bagay-bagay, no. Ayan, natuto akong magbisyo maliban sa drugs. Oo. Buti na lang, hindi ako taga-Tondo. Na kung hindi, no, baka hindi na ako naging pari ngayon. Baka pusher ako. No, buti na lang hindi ako taga-Tondo, taga-Davao ako, no. And nag-girlfriend ako para ano, pumili talaga ako ng no, yung maganda, nasa kanya na ang lahat, no. Hindi ako pipili ng hindi swak sa gusto ko at hindi talaga lilingunin ng ibang lalaki, no. Para saan? Para sa sarili ko. Habang ako'y nag-aaral sa college, nag-earn ako ng pera, no, kumikita ako, and it's more than enough sa personal kong pangangailangan, no. Pero para saan yun lahat? Sa sarili ko, no. Until such time, nakita ko, no, napakapangit ng buhay, no. Kung lahat ay para sa sarili mo lang, hindi ka totoong magiging masaya. Kaya sabi nga ni Kristo, no, ang sino man na tawag nito, sinisecure ang kanyang buhay, no, laging para sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Pero ang sino mang nawawalan sa kanyang buhay dahil pagsunod kay Kristo ay magkakaroon nito, no. Nung nadiskubre ko, no, ang pag-ibig ng Diyos at nagsimula ako, no, na maging seryoso sa aking pananampalataya. Pumapasok na ako sa simbahan, no, at doon ko naranasan, no, na mas nagiging masaya ako, no. Lalo na nung ako ay tumayo sa pagpapari. Pinadala ako sa iba't ibang lugar. Ang unang lugar na pinadalhan sa akin is Marawi City. Di ba? Sabi ng pamilya ko, katarantaduhan talagang ginagawa mo. Ba't ka pumunta sa Marawi City? Magpapakamatay ka ba? Ang Kristiyano doon ay 0.01. Napakaliit. Pag nagera, nag-red alert doon, wala, magbabaan lahat. Ang mga Kristiyano, walang misa. Ang matitira lang, tag-iisa sa bawat bahay. Kasi pag umalis nilang lahat, pagbalik nila, iba na yung nakatira sa bahay nila. Kaya kailangan may maiwan, no? Kaya galit na galit yung mga kamag-anak at pamilya ko kung bakit ako pumunta sa misyon. Pero doon ko nakita, wala na akong jowa, malayo sa barkada, malayo sa pamilya, walang pera, pero mas nagiging masaya ang buhay ko. Kaya tulad ni San Isidro Labrador, ganoon din ang karanasan niya. At nais ng Diyos, ganoon din ang magiging karanasan natin. Kung tayo ay kaisa niya at kung tayo ay magkakaisa. No? Kaya tingnan mo, pag ang isang komunidad ay nagkakaisa, lahat ay nagmamahalan, ibig sabihin merong pagkakaisa. At pag merong pagkakaisa at pagmamahalan, merong tunay na kaligayahan. Tama o tama? Di ba? Pero sa Tondo lang ako nakakita ng magulo na masaya. No? Only in Tondo. No? Pag magulo, mas masaya. No? Pero mas masaya kung ang lahat ay nagkakaisa at nagmamahalan. No? Masarap sa pakiramdam. No? Kung siguro hindi totoo ang sinabi ni Kristo, hindi nyo ko makikita ngayon. Hindi ko rin sasabihin sa inyo, ano to, pambobola lang? Kung kita naman yung mukha ko, masaya ako. Kaya sumunod kayo kay Kristo. No? Gawin niyo rin ang ginawa ni San Isidro Labrador. No? O hindi siya nabuhay para lang sa kanyang sarili. Siya ay nabuhay para sa iba. No? Pag ganito ang ating nagiging katayuan sa buhay, pag ganito ang ating katangian, no? Na meron tayo bilang isang Kristiyano, marami ang maniniwala na totoo si Kristo. No? Totoong siya ay nabuhay, siya ay totoong namatay, at siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Pag meron tayong pagmamahalan sa isa't isa at meron tayong pagkakaisa. Pero pag wala ito, no, halimbawa sa isang organisasyon, no, sa simbahan, no, chismis dito ang isa din dito chismis, hindi magkakasundo, no? Sa pag-a-arrange pa lang sa bulaklak, no, pag-aayos sa bulaklak, nag-aaway na kung anong bulaklak ang bibilhin. Sa kulay pa lang nag-aaway na, no? So paano maniniwala yung mga taong hindi kilala si Kristo, no? Maniniwala ba silang totoo si Kristo? Maniniwala ba silang merong Diyos? Hindi. Kaya mga kapatid, sana
ang bawat salita na ating natanggap, no? Sana hindi ito mananatiling salita, bagkus magiging laman para sa atin at maisabuhay natin sa araw-araw. Kasi kung puro lang tayo pakinig, no? At hindi naman natin isinasabuhay, yun yung sinabi ni Kristo, yung sanga na hindi namumunga. Anong gagawin sa sangang hindi namumunga? Puputulin. Pagkatapos, patutuyuin. Patutuyuin yung sanga na yun. At anong gagawin? Isusunugin. Gagawing panggatong. No? Sana hindi ganito ang magiging buhay natin. Sana magkaroon tayo ng bunga. No? Bunga ng pag-ibig at bunga ng pagkakaisa. Pag meron tayo nito, no, I tell you, no, kahit ikaw ang pinakamahirap sa lahat, pero ikaw ang pinakamasaya sa buong mundo. No? Aanhin mo ang yaman kung ang buong buhay mo ay puro kalungkutan. Walang nagmamahal, no? Lahat kaaway mo. Ikaw na nga ang tinitingala, pero wala ka namang kasundo at kaibigan. Mas mabuti pang ikaw na lang ang pinakamahirap, pero minamahal ka ng lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo ang lahat at dasalin natin ang Oratio Imperata. Tama? Ama naming mapagmahal na lumikha ng sangkalupaan at sanlibutan at ng mga kahangahangang kalikasan na dinadaluyan ng buhay ng iyong mga nililikha. Mapagpakumbaba kaming sumasamong ipagkaloob mo na ipagadya kami sa matinding init na bumabagabag sa mga tao ngayon. Humahadlang sa mga gawain at nagdudulot ng panganib sa buhay at hanap buhay. Bumuhos nawa ang biyaya ng ulan upang tubigan ang aming mga bukid at mga nanunuyong lupa. Mapigil ang napipintong krisis sa tubig at kuryente, at pati rin ang aming mga uhaw sa tubig araw-araw. Sa hudyat ng iyong salita, sumusunod ang hangin at dagat. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay upang huminto lang ang patuloy na pag-init ng panahon, ng iyong bayan ay maging abala sa mabubungang gawain, at ang mga kabataan ay magpatuloy sa kanilang pag-aaral ng may kapanatagan at kaginhawaan. Diyos naming maawain at mapagbigay, imulat mo ang aming mga mata sa kayamanan at kagandahan ng iyong mga nilikha, at hubugin mo kaming maging mapagmalasakit para sa kalikasan. Turuan mo kaming maging mapagkatiwalaang tagapangalaga ng iyong nilikha, upang mapakinabangan namin ito ng may pananagutan, at mapangalagaan ito laban sa pang-aabuso at paglulustay. Ngayong panahon ng krisis, mahal naming Panginoon, himukin mo kaming lalo pang magbabahagi, maglilingkod at magmahal. Mapagmahal na Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, ipinagkatiwala mo ang bayang Pilipino sa makainang pagkalinga ng mahal na Birheng Maria. Dinggin mo ang mga panalangin ipinamimintuho namin sa Kanya para sa pagtataguyod niya sa amin, ang bayan labis niyang minamahal. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Guadalupe, Ipanalangin mo kami. Santa Rosa ng Lima, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Umupo ang lahat. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Ang
puso, pagkakinibig mo, ngayon'y natanging pagmamahal sa'yo. Pinapay na nagmula sa buting na trigo, Pagkain nagbibigay ng buhay mo. anak na nagmula sa tangang tangkay ng Inuming nagbibigay kunin at tanggapin ang aral mga na sa pagpapala mo. ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagpalain mo ang mga alay na bunga ng pagtatanim at pag-aani ng mga magsasakang kagaya ni San Isidro. Ang pinagpagura nila sa tag-ulan at tag-araw ay siya nawang maging pagkain at inuming sa amin ay nagbibigay buhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwaran namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong spirito, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo
at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ng kabiyak niyang pusong si San Jose. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ni Kristo ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito si Hesu Kristong muling nabuhay, umakyat sa langit at naluklok sa kanan ng Ama. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. ang katawan. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipinagpapasalamat namin itong aming pagsasalo sa tanim at ani ng mga magsasakang katulad ni San Isidro na iyong idinangal. Ang kanyang malasakit na paglingkuran ka at ang kapwa ay siya nawang umiral sa aming pagsisikap na hainan ang lahat ng iyong bigay, nakakanin sa araw-araw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng mahabagin, mapagmahal at makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Naialay na natin ang banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang puso ko'y nagpuput. Naga